Sumuko naman sa mga otoridad ang kapatid ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na itinuturing na big-time drug lord sa probinsya ng Quezon. Narito ang hataw na balita ni Japet Cablaida. Sumuko sa Lucena City Police Station ang hinihilalang big-time drug lord sa probinsya ng Quezon na si Cirilo Atel Alcala, nakababatang kapatid ni former Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala. Ito ay kaugnay ng bench warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 56 Lucena City laban kay Atel dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagdinig sa kasong kinasasangkutan kaugnay sa illegal na droga. Na yung aking kapatid, kaya naman naiwan ko dyan, dahil sa may warrant, may bench warrant. Ngayon, after ng magkaroon ng bail, at saka siya pwedeng palamasin. Si Atel Alcala ay nahuli ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa anti-drug operation sa Barangay Cota, Lucena City noong 2008, subalit nakalaya rin. Sinamahan si Atel Alcala ng kanyang kapatid na si Congressman Vicente Kulit Alcala ng ikalawang distrito ng Quezon at pamangkin nito na si Roderick Alcala na mayor naman ng Lucena City. Ayon kay Representative Alcala, pansamantala nilang inilabas sa ospital sa Maynila si Atel upang humarap sa mga otoridad at linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Hanggat hindi sila lumulutang, walang info na pwedeng lumabas. Kasama rin ni Atel ang kanyang anak na si Sajid Alcala na kabilang di umano sa drug list ng PNP sa lalawigan. Sa ngayon ay nananatiling nasa kustodiya ng PNP si Atel, ngunit pansamantala muna itong dinala sa ospital kahapon dahil sa lagnat nito. Nalunod ang dalawang minero sa lalawigan ng Quezon ang biglang bumaha sa ginagawa nilang tunnel. Binala naman daw ang mga minero sa malakas na ulan pero rumagasa na ang tubig bago pa man sila nakalabas. Nakatutok live si Steve Lailisan. Steve? Mike, isa ang nakaligtas pero dalawang bangkay ng mga minero na nagtatrabaho sa Sumag River Diversion Project dito sa General Nakar sa Quezon ang na-recover ayon sa lokal na pamahalaan. Pahirapan pa rin, Mike, yung pag-rescue dun sa 4 na natrap na minero dahil sa patuloy na pagulan. Kasagsagan ng malakas na ulan itong Sabado ng umaga, nagkaroon ng flash flood sa ginagawang Umiray Angat Trans-Basin Tunnel sa Sumag River, General Nakar, Quezon. Gumuhuraw ang coffer dam o maliit na harang ng tubig kaya pinasok ng tubig ang tunnel. Dito na natrap ang 7 minero mula sa Cavite Ideal International Construction and Development Corporation o CAVDIL. Nang magpadala raw ng rescue team nitong Sabado, isang minerong nalunod ang nakuha. Talagang napakalakas ng ulan. Mayroong copper dam. Yung copper dam na yun, na siyang nagpuprotekta doon sa tunnel para wag hindi mapasok ng tubig. Nung tumaas yung tubig, nawasak yun. So bumigay yung copper dam? Bumigay yung copper dam. Ang mga minero ay kinontrata para sa proyektong Sumag River Diversion Project ng MWSS, Maynilad at Manila Water. Ayon sa Manila Water, binigyang babala raw ang mga minero sa malakas na ulan pero nauna nang rumagasa ang tubig bago sila nakalabas. Nakaligtas si Salvador Pacling, ang bangkay ni Simeon Sigod na recover kahapon habang isang di pa nakikilalang bangkay ang nakuha ngayong araw. Sinisika pa rin iligtas ang mga minerong sina David Yagi Jr., Roland Sanchez, Danny Harnois, Ferdy Sanadan at Zenith Picat. Pahirapan daw ang pagpunta sa site sa patuloy na pag-ulan. Hirap din ang mga chopper na makalipad. Kung mula rito sa bayan ng General Nakar, 2 araw na biyahe ang kailangan. Pagsapit naman sa mismong dam, 1 oras pang sasakay sa bagon na dumadaan sa ilalim ng bundok. Ang problema noong nakaraang taon pa pala ipinatigil ng lokal na pamahalaan ang konstruksyon dahil umano sa kakulangan ng permit kaya wala silang kamalay-malay na nagpapatuloy ito. Kahapon din nag-attempt ang sabi ng MWSS, 2 helicopter pupunta roon pero hindi makapunta dahil masyadong maulap. Napakalayo kasi sa amin yan eh. Ang boundary na natin dyan ay Bulacan, yung Doña Remedios Trinidad. So we are hoping that this cavity, may mga taong nahandito para merong air, baka sakaling humihinga pa sila. So that's why we're not giving up.
Mike, dito naman sa Quezon, mas mahina na ang ulan na nararanasan ngayon kumpara nitong Sabado at Linggo, pero nananatiling limitasyon yan para sa rescue operation. Siniguro naman ang pamunuan ng Manila Water na magpapaabot sila ng tulong gaya ng air assets at ng mga expert divers para sa mas mabilis na pag-rescue dun sa mga natrap na mga minero. Hanggang sa mga sandaling ito ay sinisika pa rin natin kunin ang pahayag ng kontraktor na Cavgil. Nagpayo ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na huwag maging kampante oras na huminto na ang ulan dahil malaki ang tsansang lumakas pa ito, lalo't pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Samantala 5 na ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng habagat. Si Waywaya Makalma mag-uulat live. Habagat o southwest monsoon sa ating bansa at ayon pa sa Pag-asa magtutuloy-tuloy ang malalakas na pag-uulan hanggang sa darating na Biyernes. Dahil rito 5 na ang naitalang nasawi, 6 ang sugatan at 1 katao naman ang nawawala, habang kinumpirma naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC spokesperson Romina Marasigan ang isang insidente sa General Nacar, Quezon na kung saan 7 katao ang natrap sa isang tunnel Sabado ng madaling araw. Isa rito ay kumpirmadong patay, 1 naman ang na-rescue at 5 ang nawawala sa aksidente sa MWSS project sa General Nacar, Quezon. Ayon kay Marasigan, natrap di umano sa loob ng Sumag River Tunnel project nitong Sabado ang 7 construction workers dahil sa pagragasa ng tubig baha dulot ng habagat. Kinilala ng NDRRMC ang nasawi na si Simeon Sigod at ang nakaligtas na si Salvador Pacling. Patuloy naman na hinahanap sina Ronald Sanchez, Danny Hamoy, Ferdi Sanadan, David Gulagi at Zenith Pasit. At sa buong linggo naman ay makakaranas tayo ng mga pag-uulan, kaya naman inaabisuhan na ng mga otoridad ang mga residenteng lumikas na manatili muna sa mga evacuation centers dahil pa rin sa magiging epekto ng habagat. Ayon sa huling tala ng NDRRMC, umabot na sa higit 19,000 pamilya ang lumikas mula sa Central at sa Southern Luzon. Dahil rito ay nais palalahanan ang mga nakatira sa mga landslide-prone areas. Ayon kasi sa Project NOAA, nasa 998 na barangay ang mga lugar na mataas ang tsansang magkaroon ng mga landslide dahil na rin sa habagat, habang 2,140 na barangay ang naitalang lugar na posible pang bahain. Ang mga lugar na ito ay natukoy sa Cordillera Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region, habang hindi pa din pinapahintulutan ng mga barko at bangka ng pumalaot dahil sa gale warning, at nasa 80 naman ang stranded na mga pasahero sa pantalan ng Kalatagan, Batangas. Sa ngayon ay mananatiling nasa red alert status ang buong ahensya dahil sa habagat, at kaninang alas 4 nga ng hapon pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na natagpuan sa east of Baler. At payo naman ng NDRRMC sa mga netizens na mga naapektuhan pa rin ng southwest monsoon o habagat ay maaaring gamitin ng hashtag habagat2016 at sa mga nababaha naman ay hashtag floodph. At pampasaherong jeep, walang takot na sinuong ang rumaragasang ilog. Walang takot na sinuong na isang papasaherong jeep ang rumaragas ng tubig sa ilog malapit sa isang talon. Sa video na viral sa social media, makikita may sakay pang mga pasahero sa bubungan at sa hood ang jeep. Puno rin ito ng mga bagahe. Noong una, minanilang ng jeep ang pagtawid sa ilog. Pero nang malapit na ito makaahon, tila tumirik na ito at kinailangan ng magsibaba ng mga pasahero. Nabasa tuloy sila. At tinalian naman ang bumper ng jeep para mahila habang tumulong din sa pagtutulak ng ilang pasahero. Hindi pa malinaw kung saan at kailan kinunan ng video na yan at may mahigit 300,000 views na ang video. Inimbestigahan ng BIFAR ang pagkamatay ng butanding sa Sagay Negros Occidental. Huwebes ng umaga nang sumabit daw sa lambat ng mga mangisda ang mahigit 17 talampakang butanding. Ayon sa Sagay Police, sinubukan pa ng mga mangisda na ibalik sa laot ang butanding pero namatay din ito. Kapansin-pansin din ang mga sugat ng butanding. Inimbestigahan pa kung sinadya ang mga sugat o sumabit lang sa matitigas na bagay. Panatag naman ang Sagay Police na hindi ito magagawa ng mga mangisda.
Nailibing na ang butanding matapos makuna ng sample, kabilang ang butanding sa mga endangered species. Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang umanay paghahakot ng lupa ng China sa Zambales na itinatambak sa Scarborough Shoal. Ito ang balita ni Ray Pelayo. 2 bundok at kalahati Zambales pinagbili sa China. At sa lupang ito, dinala sa lapit na Scarborough, nakabuo sila ng 3,500 hectares doon sa tabi ng Scarborough. Agad na ipinahinto ng bagong luklok na Zambales Governor na si Amor Diloso ang umano'y paghahakot ng China ng lupa sa bundok ng Santa Cruz, Zambales na ginagawang panambak sa inaangking lugar sa West Philippine Sea. Ayon sa gobernador, nakakaalarma na rin ang itinatayong military base ng China sa Scarborough. Airport na nga sila doon sa tabi ng Scarborough. Ang Scarborough Shoal ang lugar na pangisdaan ng mga Pilipino na kasing laki ng 3 bayan sa Zambales. Binili na ni Diloso ang mga mangisda na huwag munang lumapit sa lugar dahil gwardyado umano ito ng 5 barko ng China. Ay naman kay DENR Secretary Gina Lopez, mananagot ang sinumang nagpahintulot dito. Whoever was remiss in another country taking our soil to use as their landfill, then heads should roll. Sa ngayon ay may 6 na ring mining operations ang ipinahinto kung saan 4 ang sa Zambales at 2 sa Palawan. Ayon sa kalihim, maraming residente na malapit sa lugar ang naapektuhan dahil bumaba ang ani ng mga taniman at naapektuhan ang mga ilog at karagatan. Sumasailalim na rin sa ngayon sa audit ang iba pang mining operation sa bansa. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.